Isipin nyo, naglalakad kayo sa isang madilim na daanan sa gubat. Tanging ang mga tunog lang ng gabi at ang sinag ng buwan ang inyong kasama. Bigla, may narinig kayong malakas na kaluskos mula sa mga palumpong. Hangin lang ba yon? O mayroon bang mas nakakakilabot, mas nakakatakot na nagtatago? Dahil sa inyong likas na ugali, bigla kayong napatigil, kumakabog ang inyong dibdib, habang ang inyong imahinasyon ay nagpipinta ng pinakamasasamang eksena. Ngayon, pag-uusapan natin ang 30 hayop na talagang ayaw niyong makasalubong sa dilim. Ang ilan sa kanila ay mga kilalang mandaragit na hindi na kailangan pang ipakilala. Ngunit ang iba naman ay mukhang inosente at hindi nakakapinsala, ngunit nagtatago ng nakamamatay na banta na lumalabas lamang sa ilalim ng takip ng gabi. Manatili kayo hanggang sa huli para malaman kung anong mga nilalang ang nagpapalit sa tahimik na gabi tungo sa isang totoong horror film. Pero bago tayo magsimula, ilagay sa comments kung anong hayop ang pinakakinatatakutan ninyo. Titingnan natin kung may nahulaan kayo sa aming listahan. Ang gabi ay isang ganap na ibang mundo. Ito ang kanilang teritoryo. Para sa ating mga tao na sanay sa paningin sa araw, ang dilim ay nagdudulot ng kahinaan. Nagiging halos bulag tayo, matamlay at walang depensa. Ngunit para sa maraming nilalang sa planeta, ito mismo ang oras ng pangangaso, ang oras ng buhay. Ang ebolusyon sa loob ng milyon-milyong taon ay pinahusay ang kanilang mga kakayahan sa kasakdalan. Tiyak na pandinig na kayang makita ang tibok ng puso ng biktima. Perpektong paningin sa gabi na nagpapalit sa kadiliman tungo sa maliwanag na araw. Walang ingay na mga hakbang na hindi mo maririnig hanggat hindi pa huli ang lahat. Ang kanilang mga instinto ay tumatalas, lumalawak ang kanilang teritoryo at ang tao mula sa pagiging nasa tuktok ng food chain ay nagiging madaling biktima o isang sagabal na kailangang alisin. Kaya naman, ang makasalubong ang isang mailap na hayop sa dilim ay ibang-iba kumpara sa pagbisita sa zoo sa araw. Ito ay panghihimasok sa kanilang teritoryo, sa kanilang oras. At sila ang nagtatakda ng mga patakaran. At binubuksan ng ating listahan ng isang nilalang na tila nagmula sa pinakamalalim at pinakanakakatakot na bangungot. Isipin ninyo ang gubat sa Madagascar tuwing gabi. May maririnig kayong kakaiba, ritmikong katok sa puno. Hindi katulad ng tagak, mas matigas at parang buto ang tunog. Itututok ninyo ang flashlight sa pinanggagalingan ng tunog at makikita ninyo ang dalawang malalaking matang kulay kahel na umiilaw sa dilim. Ito ay pag-aari ng isang nilalang na balot sa gusot at madilim na balahibo. May malalaking tainga na parang paniki at napakakakaibang kamay. Ito ang aye-aye, Aye-Aye. Kung hindi pa kayo natatakot sa hitsura nito, tingnan ninyo ng mabuti ang gitnang daliri nito. Ito ay di kapani-paniwalang mahaba, manipis, halos kalansay, at mukhang estranghero. Gamit ang daliri na ito, tinatapik niya ang puno para maghanap ng uod at pagkatapos, ginagamit niya ang kanyang mga ngipin na tulad ng sadaga at patuloy na tumutubo para butasan ng balat ng puno at kunin ang kanyang pagkain. Sa loob ng maraming siglo, ang mga lokal na alamat ay nag-uugnay sa aye-aye sa kapangyarihan ng demonyo. Sinasabing ito ay harbinger o tagapagbalita ng kamalasan. At kung itinuro raw nito ang isang tao gamit ang buto-butong daliri, ito ay tanda ng mabilis na kamatayan. Siyempre, ito ay pamahiin lamang. Pero ilagay ninyo ang sarili ninyo sa posisyon ng taong nakakita sa nilalang na ito sa gitna ng kadiliman. Hindi ito agresibo sa tao. Pero ang kakaiba nitong hitsura, ang mga matang iyon na nakatitig sa iyo ng hindi kumukurap at ang nakakakilabot na daliri na parang may sariling buhay
ay kayang magdulot ng matinding takot. Yeah. Ang makasalubong ang aye-aye sa gabi ay hindi tungkol sa pisikal na banta, kundi tungkol sa psikolohikal na pag-atake sa iyong subconscious. Ang nilalang na ito ay tila mali tingnan, sobrang banyaga sa lahat ng alam natin tungkol sa kalikasan, kaya tumatanggi ang utak natin na tanggapin ito. Ito ay buhay na anyo ng bangungot ng mga bata at ang imahe nito ay mananatili sa inyo matagal pagkatapos ninyong patayin ang flashlight at tangkaing tumakas. Ngayon, lumipat tayo sa maputik na latian ng Africa. Gabi, ang ibabaw ng tubig ay tahimik at di kumikilos, parang isang itim na salamin. Biglang binasag ang katahimikan ng isang tunog na parang ratrat ng machine gun. Mapapatigil ka, sinusubukang alamin kung ano yon. At dito, mula sa dilim, tahimik na lumalapit sa iyo ang isang mataas at madilim na silweta, mayroong dambuhalang tuka na parang kahoy na bakya. Kilalanin natin ang shoebill stork. Ang ibong ito ay mukhang hindi naubos ang mga dinosauro. Umaabot sa 1.5 metro ang taas nito at umaabot sa 2.5 metro ang lawak ng pakpak nito. Ngunit ang pinakanakakakilabot dito ay ang tingin nito. Dalawang malaki at dilaw na mata ang nakatitig sa iyo ng may malamig, walang kurap, at tila ganap na walang pakialam na atensyon. Ang tinging iyan ay tumatagos hanggang kaluluwa. Ang syubil ay maaaring tumayo ng walang galaw sa loob ng ilang oras, nakikipag-isa sa mga anino ng gabi at naghihintay sa kaniyang biktima. Nangangaso ito ng isda, palaka, at maging maliliit na buwaya. Ang atake nito ay kasing bilis ng kidlat at nakamamatay. Hahagupit ito sa biktima mula sa itaas at ang matibay nitong tuka na may matulis na kawit sa dulo ay hindi nagiiwan ng pagkakataon para makaligtas. Sa gabi, kapag silweta lang nito ang nakikita mo at ramdam mo ang malamig na titig na iyon, talagang nakakapangilabot. Hindi nito itinuturing na biktima ang tao, ngunit napakahigpit nito sa teritoryo. Kung aksidenteng mapadpad ka sa kaniyang pangangaso, maaari niya itong ituring na banta at doon mo maririnig ang napakalakas na pagkalampag ng tuka, iyon ay babala at mas mabuting pakinggan mo ito. Sa dilim, ang atake nito ay biglaan at ang dagok ng ganoong tuka ay kayang magdulot ng matinding pinsala. Ang shoebill stork ay isang buhay na estatwa ng kamatayan, isang tahimik na tagapagbantay ng mga latian sa gabi. Ang pagkikita mo sa kanya ay magpapaniwala sa iyo na napunta ka sa panahong prehistoriko. Umakyat tayo sa hilaga, papunta sa malamig na kagubatan at sa malawak na tundra. Dito, sa gitna ng kadiliman, gumagala ang isang nilalang na sinasabing sagisag ng purong bangis at galit. Maliit lang ito, kasing laki ng isang aso, ngunit may bagsik na walang kasing tapang. Ito ang Wolverine. Ang makita ito pagsapit ng gabi ay masamang pangitain. Dahil sa madilim at magulong balahibo nito, halos hindi ito makita sa pagitan ng mga puno at bato. Ang tanging mapapansin mo lang ay ang kislap ng mata nito at ang mababa, nakakakilabot na unggol. Ang Wolverine ay may hindi kapani-paniwalang lakas. Ang matitibay nitong panga ay kayang durugin ng buto at ang mahahaba, matatalim na kuko nito ay parang talim ng kutsilyo. Wala itong kinatatakutan kahit sino o ano paman. May mga kwento na naitataboy nito ang mga lobo, puma at maging ang mga oso para lang agawin ang kanilang biktima. Walang-wala itong takot at napaka-agresibo, lalo na kung ipinagtatanggol nito ang teritoryo o pagkain. Ang makaharap ito sa dilim ay lubhang mapanganib dahil hindi ka magiging handa. Kaya nitong sumalakay ng walang babala at ang pag-atake nito ay magiging marahas at walang awa. Ang puntirya nito
ay ang mukha at leeg, nagdudulot ng malalaking sugat gamit ang mga kuko at ngipin. Hindi ito aatras kahit pa mas malaki at mas malakas ka. Ang tibay at pagpupursige nito ay alamat. Lalaban ito hanggang sa huling hininga. Tinawag ito ng mga mangangaso at manlalakbay na demonyo ng hilaga, at may magandang dahilan. Kapag narinig mo ang matinis at masamang ungol nito sa gabi, malalaman mo na may kasama ka at hindi siya nagdadala ng mabuting hangarin. Ang Wolverine ay pinagsama-samang galit ng kalikasan. Maliit, ngunit isang nakamamatay na kalaban. Mas mabuting iwasan ito ng malayo, lalo na kapag lumubog na ang araw. Magtungo tayo sa isla ng Tasmania, kung saan ang gabi ay puno ng mga huni at ingay na talagang nakakapanindig balahibo. Ito ay matutulis at nakabibingi na tili at ungol na umaalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Ang mga ingay na ito ay galing sa tinatawag na Tasmanian Devil, at kung ikaw ay mamalasin at makasalubong mo ito sa dilim, mauunawaan mo kung bakit ganyan ang ipinangalan sa kanya. Isa itong mababa at maskuladong hayop na may itim na balahibo. Ngunit kapag nasinagan ng flashlight, makikita mo ang kanyang nakangangang bibig na punong-puno ng matutulis na ngipin. Ang Tasmanian Devil ay may isa sa pinakamalakas na kahagat sa Animal Kingdom. Kung ikukumpara sa bigat ng kanilang katawan, ang kanilang panga ay talagang ginawa para durugin ang buto. Kadalasan, nabubuhay sila sa pagkain ng bulok na laman, ngunit hindi rin sila nagdadalawang isip na manghuli. Kapag gabi, nagiging mas aktibo at agresibo sila. Madalas silang makitang nagpapangkat-pangkat na kumakain ng bangkay ng isang hayop. At ang eksenang iyon ay hindi para sa mga mahihina ang loob. Nag-aaway sila, tumitili, umuungol, habang pinupunit ang laman at buto. Kung bigla mong matapatan ng ganyang handaan sa dilim, ituturing ka nilang karibal sa pagkain. Bagamat bihira silang umatake muna sa tao, napakadali nilang ma-provoke. Ang reaksyon nila ay mabilis at punong-puno ng galit. Maaari silang kumagat at kumapit sa binte at hindi bibitaw na magdudulot ng malalalim na sugat. Ngunit ang pinakanakakatakot ay ang kanilang tunog. Isipin mo, naglalakad ka sa madilim na gubat at sa lahat ng direksyon, napapalibutan ka ng malademonyong koro na ito. Tila ba ang mismong mga espiritu ng gubat ang sumisigaw sa sakit? Napakahirap na mapaglabanan ang psikolohikal na takot na ito. Ang Tasmanian Devil ay hindi lamang isang hayop, isa itong bangungot na nabuhay. Una, sisiraan ka nito ng ulo sa kanilang mga tili, at pagkatapos, ipapakita nito sa iyo kung gaano kalakas ang kanilang panga. Imagine, naglalakad ka sa gubat ng Australia at New Guinea. Tumidilim na, tahimik, pero bigla kang may narinig na mababang ugong. Parang kulog na malayo, pero nanggagaling ito sa kasukalan. Tumigil ka, at bigla may lumabas mula sa mga halaman. Isang nilalang na parang tambuhalang ostrich, pero may matingkad na asul na leeg at may matigas na parang helmet sa ulo. Ito ang kasuwari. At hindi lang ito basta ibon. Nakalista ito sa Guinness World Records bilang pinakamapanganib na ibon sa buong mundo. Sa umaga, mukha itong kakaiba at eksotiko. Pero kapag gabi, ang anino nito ay nagdudulot ng matinding takot. Kaya nitong tumayo hanggang 2 metro ang taas. Titingnan ka na lang nito mula sa itaas. Pero ang pinaka nakakatakot sa lahat, ang mga paa nito. Malalaki, maskulado, at nagtatapos sa 3 daliri. At sa panloob na daliri ng bawat paa, makikita mo ang kuko na umaabot sa 12 sentimetro. Ang haba, ang kuko na yan ay kasing talim ng isang punyal. Ang kasuari ay sobrang teritorial at hindi mo talaga mahuhulaan. Kapag naramdaman nitong nanganganib siya,
Aatake ito agad, walang pag-aatubili. Kaya nitong tumakbo ng hanggang 50 kilometro bawat oras. Kaya sa gitna ng gubat, imposibleng matakasan mo siya. Aatake ito gamit ang malalakas na sipa. At bawat sipa ay may layuning sisisain ka ng kuko niyang parang dagger. Isang tama lang, maaari ka na nitong ikamatay. Sa dilim, malamang hindi mo na maiintindihan pa ang nangyayari. Maririnig mo lang ang ugong, makikita ang isang itim na anino na tumatakbo papalapit sa iyo at tapos na. Maraming pag-atake sa tao ang naitala dahil sa kaswari at marami na rin ang namatay. Hindi sila maituturing na predator sa karaniwang definisyon. Hindi sila nangangaso ng tao. Pero ang reaksyon nila para magtanggol ay napaka-agresibo at sobrang epektibo. Kaya sila ang isa sa pinakamapanganib na kakaharapin mo sa mga gubat tuwing dapit hapon. Hindi ito basta ibon. Ito ay isang buhay na sandata. Pumunta tayo sa kagubatan, sa ilalim ng lupa ng tropical rainforest sa South America. Sa pagdating ng gabi, nagiging masigla ang paligid. May isang malaking nilalang, maitim, na dahan-dahang gumagapang sa sahig ng gubat. Hindi ito daga o ahas. Inilawan mo ito ng flashlight at nakita mo isang gagamba. Pero hindi ito ordinaryong gagamba. Ito ang Goliath bird eater, ang pinakamalaking gagamba sa buong mundo. Ang lawak ng kaniyang mga paa ay umaabot sa 30 sentimetro, kasing laki ng plato na ginagamit natin sa hapunan. Balot ang kaniyang katawan ng makapal at kulay kayumangging balahibo at ang kaniyang malalaking pangil, chelicerae, ay aabot sa 2 sentimetro. Ang simpleng pagkakita pa lang sa halimaw na ito sa dilim ay sapat na para atakihin sa puso ang sinuman. Hindi siya naghahabi ng sapot para manghuli. Isa siyang aktibong mandaragit. Pagdating ng gabi, umaalis siya sa kanyang lungga at nangangaso ng mga palaka, butiki, daga, at maging maliliit na ibon. Kaya siya tinawag na bird eater. Ang kaniyang kagat ay hindi nakamamatay sa tao. Ang sakit ay parang kagat lang ng putakti o wasp. Ngunit hindi iyon ang pangunahing pananggalang niya. Kapag nakaramdam ng panganib ang Goliath, tumitindig siya sa depensang posisyon at gumagawa ng malakas na humihingang tunog habang kinikiskis ang kaniyang mga paa. Kung hindi pa rin gumana iyon, gagamitin niya ang kaniyang sikretong sandata. Kikiskisin niya ang kaniyang tiyan at pakakawalan ang napakaraming maliliit at nangangating balahibo. Ang mga balahibong ito, kapag dumikit sa balat, pumasok sa mata o sa respiratory system, ay magdudulot ng matinding iritasyon, kirot, at allergic reaction na aabot ng ilang araw. Isipin mo, sa dilim, aksidente kang nakatapak malapit sa kanyang lungga. Una, maririnig mo ang pagsasayaw at pagkatapos, mararamdaman mo ang libu-libong hindi nakikitang karayom na tumutusok sa iyong balat at mga mata. Wala kang makita, pero ramdam mo ang impyernong sakit at alam mo na sa dilim, nakaupo lang malapit sa iyo ang dambuhalang gagambang ito. Ang makatagpo ang Goliath bird eater ay isang matinding pagsubok sa iyong katinuan. Ito ay ang pagkakaharap sa isa sa pinakamatitinding takot ng tao, ang arachnophobia na pinalaki sa dambuhalang proporsyon. Muli, narito tayo sa Africa, sa savannah. Gabi, may maririnig kang bagay na humahagibis sa tuyong damo sa napakabilis na tulin. Hindi lang ito simpleng kaluskos. Ito ay sadyang mabilis at may direksyon at patungo ito sa iyo. Ito ang Black Mamba, isa sa pinakamabilis at pinakamakamandag na ahas sa mundo. Sa kabila ng pangalan nito, hindi ito itim, kundi olive gray ang kulay. Nakuha nito ang pangalan mula sa blue-black na loob ng bibig nito, na ipinapakita nito bilang babala bago umatake. At kung nakita mo ang itim na iyon sa liwanag ng flashlight,
malaking problema ang kakaharapin mo. Ang Black Mamba ay kayang kumilos sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Mas mabilis pa ito kaysa sa takbo ng karamihan sa mga tao. Hindi ito masyadong agresibo, kundi sobrang nerbyoso at matatakutin. Ang makaharap ng tao sa dilim, kung saan wala itong makitang daan ng pag-atras, ay halos siguradong magdudulot ng pag-atake. At hindi lang ito kakagat ng minsan, kaya nitong kumagat ng hanggang 12 beses sa isang pag-atake, nag-iiniksyon ng matinding neurotoxic na lason sa bawat kagat. Kung walang agarang antivenom, halos 100% ang posibilidad ng kamatayan mula sa kagat nito. Napakabilis kumilos ng lason. Ang mga unang sintomas, pagkahilo, pamamanhid, at hirap sa paghinga ay lumilitaw na sa loob lamang ng ilang minuto. Pagkatapos, susundan ito ng pagkalumpo ng sistema ng paghinga at tuluyang kamatayan. Sa dilim, halos wala kang pagkakataong mapansin ito hanggang sa huli na ang lahat. Maaaring maapakan mo lang ito. Ang reaksyon nito ay kasing bilis ng kidlat. Mararamdaman mo ang ilang matutulis na kagat sa binti at pagkatapos lang nito, marahil ay makikita mo ang isang madilim na anino na tumatakas. Ang Black Mamba ay ang sagisag ng bilis at kamatayan. Ang makasalubong ito sa gabi ay parang naglalaro ng Russian roulette, kung saan halos lahat ng bala ay nasa loob ng silindro. Lumapit tayo sa tubig, isang pampang ng ilog o maalat na estero kahit saan sa Australia o Timog Silangang Asya. Gabi, makikita mo sa ibabaw ng tubig ang dalawang pulang ilaw, dahan-dahang lumalapit sa iyo. Hindi iyon mga flashlight. Iyan ay ang mga mata ng saltwater crocodile, ang tinatawag na buwayang dagat, ang pinakamalaking predator sa ating planeta. Ang mga lalaki nito ay umaabot ng 7 metro ang haba at tumitimbang ng higit 1 tonelada. Isa itong perpektong makina ng kamatayan, hinubog ng milyon-milyong taon ng ebolusyon. Sa gabi, nasa rurok ito ng lakas, kaya nitong dumausdos sa tubig nang walang kahit anong ingay, tanging mga mata at butas ng ilong lang ang nakalutang. Nakikita ka niya, pero hindi mo siya nakikita. Maaari siyang maghintay ng maraming oras. Inaaral ang iyong mga kinasanayan. Siya ay matiyaga. Ngunit kapag nagdesisyon siyang umatake, mangyayari ang lahat sa isang iglap. Lalabas siya sa tubig ng may pambihirang bilis at lakas, kakamkamin ka ng kaniyang dambuhalang panga na may pinakamalakas na puwersa ng pagkagat sa buong kaharian ng hayop at hihilahin ka niya pababa. Kasunod nito ang tinatawag nilang deadly roll o nakamamatay na pag-ikot. Mabilis siyang iikot sa sarili niyang axis upang lituhin at lunurin ang biktima at para na rin mapunit ang isang bahagi ng laman. Halos wala kang pagkakataong makawala sa ganitong pagkakahawak. Ang makasalubong ang saltwater croc sa dilim, sa mismong gilid ng tubig, ay marahil ang huli mong gagawin sa buhay mo. Siya ang hari ng teritoryong ito, ang pinakamataas na predator. Hindi siya natatakot sa tao. Tingin niya sa tao ay pagkain lamang. At ang gabi ay nagbibigay sa kanya ng malaking kalamangan. Siya ay buhay na sagisag ng sinaunang bangungot na nagkukubli sa maputik na tubig. Huwag muna tayong umalis sa Asya, sa iilang isla ng Indonesia. Dito matatagpuan ang pinakamalaking butiki sa buong mundo, ang Komodo dragon. Sa umaga, para lang siyang isang tamad at sinaunang dambuhalang butiki na nagpapakababad sa sikat ng araw. Ngunit pagsapit ng dilim, nag-iiba siya at nagiging isang mapanganib na mandaragit. Isipin mong nag-camping ka sa mismong isla ng Komodo. Paglabas mo sa tolda, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita mo ang isang malaking anino
umaabot sa 3 metro ang haba, na dahan-dahan ngunit may kumpiyansang lumalapit sa iyo. Ang dilaw niyang dila na may hati sa dulo ay paulit-ulit na humahagod sa hangin para bang tinitikman ka. Ganyan ka niya binabantayan at tinutugay-gayan. Ang bayawak na ito ay may napakahusay na pang-amoy, kaya niyang maamoy ang dugo kahit mula pa sa ilang kilometro. Ang kagat ng Komodo dragon ay nakapangingilabot. Sa matagal na panahon, inakala ng marami na ang pangunahing banta ay ang mga septic bacteria na nasa laway nito. Ngunit kamakailan lamang nadiskubre ng mga siyentipiko na mayroon pala siyang venom glands or kamandag. Ang laso nito ay naglalaman ng mga toxins na nagdudulot ng biglaang pagbaba ng presyo ng dugo, shock, pagkaparalisa ng kalamnan, at pumipigil sa pamumuo ng dugo. Matapos makagat, hihina ang biktima at unti-unting mauubusan ng dugo. Samantala, ang bayawak ay susundan lamang ito, naghihintay ng may walang katapusang tiyaga hanggang sa tuluyan itong bawian ng buhay. Hindi rin sila mapili sa pagkain ng mga patay o karyon at kaya nilang hukayin maging ang mga libingan. Dahil sa ugaling ito, lalo silang nagiging nakakakilabot. Sa gabi, kapag mas matalas ang lahat ng kanilang pandama, lalo silang nagiging agresibo, napakalakas nila para mapatumba ang isang ganap na nasa edad na tao. At ang kanilang matutulis at nagngingipin na ngipin ay nagiiwan ng nakakatakot na punit-punit na sugat. Ang makasalubong ang Komodo dragon sa gitna ng kadiliman ay parang nakaharap ka ng isang buhay na dragon. Para sa kanya, ikaw ang kanyang hapunan at mayroon siyang lahat ng kailangan para makuha ito. Lakas, kamandag, at walang katapusang tiyaga. Balik tayo sa kontinente ng Africa at sa Middle East. May isang hayop dito na maliit lang pero napakatanyag dahil sa katapangan nito na talagang naging kasabihan na. Ito ang honey badger or kilala rin bilang ratel. Sa panlabas na anyo, kamukha niya ang badger pero huwag na huwag kang magpapalinlang sa hitsura niya. Itinuturing itong isa sa pinakamabangis at walang kapag-urang nilalang sa buong mundo. Kapag nakasalubong mo ito sa gabi, para ka nang humarap sa purong matinding galit at agresyon. Ang honey badger, wala itong takot kahit kanino. Inaatake niya ang mga makamandag na ahas, alakdan, at kahit pa ang malalaking mandaragit tulad ng leon at leopardo, lalo na kung masyado silang lalapit. Napakakapal at napakanabanat ng balat nito. Halos hindi ito makagat o madaanan ng tibo. Sa ilalim naman ng makapal niyang balat, naroon ang matitinding kalamnan. Kung sakaling mahawakan mo ito, kaya niyang umikot sa loob ng sarili niyang balat para makagat ang umaatake sa kanya. Ang mahahaba niyang kuko at malalakas na panga ay talagang nakakatakot na sandata. Sa gabi, lalong nagiging aktibo ang honey badger. Naghahanap siya ng makakain at malas ng sino mang humarang sa daraanan niya. Hindi ito tatakbo palayo. Lulusob ito. Target niya ang pinakasensitibong bahagi ng katawan ng kalaban. Nakakainggit ang pagiging matigas niya. Hahabulin at aatakihin niya ang kalaban hanggang sa umatras ito o tuluyan ng mamatay. May mga video pa nga kung saan nakikipag-away ang honey badger sa isang buong pride ng mga leon. Hindi man siya nananalo, pero hinding-hindi siya sumusuko. Sa dilim, malamang na ang una mong maririnig ay ang galit niyang ungol. At pagkatapos, makikita mo ang rumaragasang itim at puting bolang nagngangalit sa galit na patungo sa iyo. Ang pinakamainam na gawin mo ay ang umalis sa dinaraanan niya ng napakabilis. Ang subukang labanan siya ay maaaring magdulot ng masamang katapusan. Ang honey badger ay patunay
na hindi mahalaga ang laki, basta't mayroon kang walang hanggang tapang at matinding galit. Hilagang Amerika. Nagkakamping ka sa isang national park. Gabi na. Habang nakaupo ka sa tabi ng apoy, bigla kang nakarinig ng malakas na kaluskos ng mga sanga sa likuran mo. Lumingon ka at nakita mo ang isang malaking itim na figura nakatayo sa dalawang paa. Mahigit 2 metro ang taas nito. Sa liwanag ng apoy, nagliliwanag ang mga mata at ang matutulis nitong kuko. Isa itong grizzly bear, isa sa pinakamalaki at pinakamapanganib na mandaragit sa lupa. Mas matindi ang takot na hatid ng engkwentro sa gabi dahil tulad mo, maaaring nalilito rin ang hayop. Ang biglaang paghaharap na ito ay madaling ituring nito bilang banta. Ang mga grizzly ay hindi kapani-paniwalang malakas. Sa isang hampas lang ng kanilang kamay, kaya nilang baliin ang gulugod ng isang moose o pumatay ng tao. Ang kanilang mga kuko na umaabot sa 10 sentimetro ang haba ay hindi ginagamit para umakyat sa mga puno tulad ng sa black bears. Nilikha ang mga ito upang humukay sa lupa at manila ng laman. Sa kabila ng kanilang laki, kaya ng grizzly na tumakbo ng hanggang 55 kilometro bawat oras. Imposibleng tumakas. Ang umakyat sa puno ay hindi rin palaging solusyon dahil kaya niya itong ibagsak ng madali. Ang pangunahing panganib sa isang grizzly ay ang kawalan nito ng predictability. Maaaring dumaan lang siya o maaaring umatake ng walang malinaw na dahilan. Ngunit lalong mapanganib ang mga inang may kasamang mga anak. Kung mapuwesto ka sa pagitan ng ina at ng kanyang mga anak, halos tiyak ang pag-atake. Sa dilim, kapag limitado ang paningin, napakataas ng tsansa na mangyari ang sitwasyong iyon. Hindi mo mapapansin ang mga anak ng oso. Ang tanging maririnig mo ay ang isang mababa, nagbabantang dagundong na magpapatigil sa iyo sa sobrang takot. At pagkatapos, babagsak sa iyo ang buong lakas ng dambuhalang ito. Ang engkwentro sa isang grizzly sa gabi ay isang sugal, kung saan ang nakataya ay ang sarili mong buhay. Asya, isang gabing tag-init. Nakaupo ka sa iyong beranda nang bigla kang nakarinig ng malakas at mababang ugong, parang tunog ng maliit na makina. Palapit ito ng palapit. Sa liwanag ng ilaw, makikita mo ang isang dambuhalang insekto. Singlaki ng iyong hinlalaki. Ito ang Asian Giant Hornet o kilala bilang Killer Hornet. Ito ang pinakamalaking putakti sa mundo. At ang makasalubong ito, lalo na kung gabi kung kailan sila naaakit sa liwanag, ay maaaring maging sanhi ng kamatayan. Umaabot sa 5 sentimetro ang haba nito at 7.5 sentimetro naman ang lawak ng pakpak. 6 na milimetro ang tibo nito at kayang tumagos kahit sa protective suit ng isang tagapag-alaga ng pukyutan. Ang tibo nito ay inilarawan na parang sinaksak ka ng nagbabagang pako. Ang lason nito ay nagtataglay ng isang matinding neurotoxin na hindi lamang nagdudulot ng matinding sakit, kundi sumisira pa sa mga tisyu ng katawan. Ngunit ang pinakanakakatakot ay ang kanilang sama-samang pag-atake. Kapag nakaramdam ng panganib ang isang putakti, maglalabas ito ng pheromones na aakit sa buong pugad at doon sasalakayin ka ng 12 dosenang or baka daan-daang mga higanting ito. Ang maraming tibo ay pwedeng magdulot ng anaphylactic shock, kidney failure, at kamatayan kahit pa wala kang allergy. Kilala sila sa kanilang malawakang pag-atake sa mga bahay pukyutan, beehives. Ilang dosenang putakti ay kayang puksain ang libu-libong kolonya ng pukyutan sa loob lamang ng ilang oras. Pinupugutan nila ng ulo ang mga ito gamit ang kanilang malalakas na bibig. Sa gabi, dahil naaakit sila sa ilaw, maaari silang lumipad papasok sa bahay o tolda. At kung susubukan mo itong paalisin,
at hindi mo sinasadyang galitin, maaari mong tawagin ang galit ng buong pugad na marahil ay nasa malapit lamang. Sila ang maliliit at lumilipad na mga halimaw na ang bagsik at matinding lason ay naglalagay sa kanila bilang isa sa pinakamapanganib na insekto sa ating planeta. Ngayon, dumako tayo sa maiinit na katubigan ng Indo-Pacific. Ipagpalagay nating napagdesisyonan mong lumangoy sa dagat kung gabi, kalmado at tila ligtas ang tubig, pero may nagtatagong hindi nakikitang mamamatay tao. Ito ang sea wasp or mas kilala bilang box jellyfish. Kinikilala itong isa sa pinakamakamandag na hayop sa buong mundo. Halos wala itong kulay, kaya napakahirap itong makita sa tubig, lalo na kapag gabi. Mula sa kaniyang kampanilya, humigit kumulang 60 manipis na galamay ang umaabot, na kung minsan ay umaabot pa ng 3 metro ang haba. Bawat galamay ay balot ng milyon-milyong stinging cells na sa simpleng pagdikit pa lang ay nagpapaputok ng mga microscopic harpoon na may dalang kamandag. Ang kamandag ng box jellyfish ay pinagsamasamang toxins na sabay-sabay sumisira sa puso, nervous system at mga balat. Ang hapdi ay madalian at napakatindi. Inilalarawan itong parang tinamaan ka ng nag-aapoy na hot iron. Nagiiwan ito ng matingkad at madilim na pulang piklat sa balat. Pero hindi ang sakit ang pinakamalaking banta. Mabilis na kumikilos ang lason. Maaari itong magdulot ng agarang heart failure, pagkaparalisa ng paghinga at mamamatay ang biktima sa loob lamang ng ilang minuto kahit hindi na umabot sa pampang. Marami ang nalulunod dahil sa matinding pain shock. Kung gabi at wala ka nang makita sa tubig, mas tumitindi ang panganib na makabangga ng box jellyfish. Maaari ka lang lumalangoy at bigla mong maramdaman na tila binalutan ka ng barbed wire na may kuryente. Napakaliit ng tsansa na mabuhay matapos ang matinding pagkadikit sa mga galamay nito. Hindi ito agresibo, hindi ka nito hinahanap o inaasinta. Isa ka lang simpleng balakid para sa kanila. Pero ang resulta ng hindi sinasadyang pagtatagpo ay tiyak na magiging malubha o nakamamatay. Ito ang tahimik, hindi nakikita, at lubos na epektibo na mamamatay tao. Nasa ilog Amazon ka, gabi. Habang naglalayag ka sa iyong bangka, bigla kang makakarinig ng kakaibang tunog. Parang may naghagis ng isang dakot na graba sa tubig. Maya-maya, literal na kumukulo ang tubig sa paligid ng iyong bangka. Iyan na ang mga piranha. Bagamat medyo pinalalaki ang kanilang reputasyon bilang mga uhaw sa dugong mamamatay tao, ang panganib na dala nila ay totoo. Lalo na kung gabi, ang mga piranha ay nabubuhay ng pakawan o school. Mayroon silang malalakas na panga at matatalas, tatsulok ng ngipin na kasing talim ng labaha. Madali silang makakakagat at makakukuha ng malalaking piraso ng laman. Sa araw, medyo mahiyain sila at bihira ang kaso ng pag-atake sa tao. Ngunit nag-iiba ang lahat sa ilang partikular na sitwasyon. Halimbawa, tuwing dry season or tagtuyot, kapag bumababa ang level ng tubig, naiipit ang mga piranha sa maliliit na sapa na limitado ang pagkain. Dahil dito, nagugutom sila at nagiging lubhang agresibo. Nag-iiba rin ang kilos nila pagsapit ng gabi. Nagiging mas matatapang sila. Kung mahulog ka sa tubig sa gabi, lalo na kung may sugat kang dumudugo, maaari itong mag-udyok ng feeding frenzy. Kapag kumagat ang isang piranha, naaamoy ang dugo at kasama na ang buong kawan sa pag-atake. Hahablutin nila ang mga piraso ng laman. Kahit na hindi ka nila uubusin ng buo tulad ng pinapakita sa pelikula, makakapagdulot sila ng nakatatakot at nakamamatay na mga pinsala. Ang makaharap ang isang nagugutom na kawan ng piranha sa madilim na tubig ng Amazon ay parang isang horror movie na naging totoo.
mararamdaman mo ang daan-daang kagat sa buong katawan mo, mamumula sa dugo ang tubig sa paligid mo at wala kang magagawa. Iyan ay isang mabilis at brutal na paraan para mamatay. Nasa Central at South America tayo. Gabi, natutulog ka sa isang kubo, bukas ang bintana. Hindi mo maririnig dahil sa lubhang tahimik ang pagpasok ng isang maliit na nilalang sa iyong kwarto. Hindi ito dadapo sa iyo. Sa halip, lalapag ito sa tabi mo, sa kama, at gagapang papalapit. Ito ang common vampire bat or desmod. At oo, totoo silang nabubuhay. Sila ay maliliit na paniki na ang tanging kinakain ay dugo. Hindi tulad ng mga vampira sa alamat, hindi sila sumisipsip ng dugo. Ang pamamaraan nila ay mas matalino at mas detalyado. Sila ay may napakatalas na paningin at thermal sensors sa ilong na nagpapahintulot sa kanilang makita ang eksaktong bahagi ng katawan ng biktima. Kung saan malapit sa balat, dumadaloy ang dugo. Gamit ang kanilang matatalim na ngipin na kasing talas ng skalpel, gumagawa sila ng maliit na hiwa sa balat. Napakagaan ng kagat, kaya ang natutulog na hayop o tao ay hindi man lang ito mararamdaman. Dito na pumapasok ang silbi ng kanilang laway. Naglalaman ito ng iba't ibang kemikal, kabilang na ang anticoagulant para hindi mamuo ang dugo at anesthetic para tuluyang mawalan ng pakiramdam ang bahagi ng kagat. Pagkatapos nito, diladilaan lang ng paniki ang dugo na malayang umaagos mula sa sugat. Ang kagat mismo ay hindi delikado. Kaunting dugo lang ang kanilang iniinom. Ngunit ang tunay na panganib ay sila ang tagapagdala ng rabies. Napakataas ng antas ng impeksyon ng rabies sa kanilang populasyon. Kaya kung nakagat ka ng vampire bat sa gabi at hindi ka magpapabakuna, tiyak na mamamatay ka sa matinding paghihirap. Ang pakikipagtagpo sa kanila sa dilim ay nakakatakot dahil sa lihim na paraan nito. Habang natutulog ka, ang maliit na nilalang ay gumagapang sa iyo, gumagawa ng hiwa at umiinom ng iyong dugo. Paggising mo sa umaga, baka makita mo lang ay isang maliit na patak ng dugo sa kumot at hindi mo malalaman kung nahawaan ka na. Hanggang sa huli na ang lahat, sumisid tayo sa kailaliman ng karagatan, sa isang mundong malamig at tila walang hanggan ang dilim. Dito matatagpuan ang isang nilalang na ang talino at hitsura ay parang galing sa ibang planeta. Ito ang giant Pacific octopus. Ito ang pinakamalaking uri ng pugita sa mundo. Ang haba ng bawat galamay nito ay umaabot hanggang 6 na metro. Isipin mong isa kang diver na nag-iikot sa isang lumubog na barko. Sa gitna ng gabi, sa liwanag ng flashlight mo, makikita mo dahan-dahang lumalabas sa madilim na siwang ang isang galamay, tapos pangalawa, pangatlo. Puno ito ng daan-daang suckers na kayang gumalaw ng magkahiwalay. At pagkatapos, lilitaw na mismo ang pugita. Ang dambuhala at parang jelly niyang katawan ay nagpapalit ng kulay at texture sa mismong harapan mo. Perpektong nakikipag-blend sa kapaligiran. Dalawang malaki at matalinong mata ang nakatingin ng diretso sa iyo. Ang mga pugita ay hindi ka panipaniwalang matatalino, kaya nilang lutasin ang mga komplikadong problema, gumamit ng mga gamit at kilalanin pa nga ang mga tao. At dito nagsisimula ang nakakapangilabot na parte. Kapag tiningnan mo ang mata ng isda, instinct lang ang makikita mo. Pero kapag tiningnan mo ang mata ng pugita, makikita mo may pag-iisip siya. Hindi siya agresibo sa tao, pero napaka-curious niya. Maaaring desisyunan niya na galugarin kagamit ang mga galamay niya. At kung sakaling yapusin ka ng ganyang kalaking pugita, imposibleng makawala ka. Sobrang lakas ng mga galamay niya at ang mga sucker ay didikit sa iyo ng mahigpit na mahigpit.
Maaari pa niyang aksidenteng maalis ang maskara mo o ang iyong regulator. Sa gitna ng iyong pagkataranta, sisimulan mong lumubog. Ang makasalamuha ang dambuhalang pugita sa dilim, sa sarili nitong teritoryo, sa ilalim ng dagat. Ito ay banggaan ng dalawang uri ng pag-iisip na hindi mo maintindihan ang motibo. Ito ang pakiramdam ng lubos na kawalang kaya sa harap ng isang nilalang na tila dayuhan mula sa ibang mundo, mas malalim pa, sa lugar kung saan hindi kailanman nakararating ang sikat ng araw, sa ganap na kadiliman. Dito, sa tinatawag na abyssal zone, nakatira ang isang nilalang na tila galing mismo sa ating pinakamasasamang bangungot. Ito ang anglerfish o isdang may ilaw. Hindi mo siya makikita ng buo. Ang tanging mapapansin mo lang ay ang liwanag, isang maliit at gumagalaw na ilaw na sumasayaw sa gitna ng matinding dilim. Iyan ang kanyang pang-akit, ang tinatawag na eska. Isa itong espesyal na umbok o tangkay sa ulo niya kung saan nakatira ang mga bioluminescent na bakterya. Ang ilaw na ito ang umaakit sa ibang mga nilalang sa dagat at kapag lumapit na ang isang mausisang isda, bigla na lang lilitaw mula sa kadiliman ang isang napakalaking bibig na puno ng mahahaba, matutulis at nakabaluktot na mga ngipin. Tiyak na walang takasang biktima. Sasara ang panga at muling maglalaho ang liwanag. Ang anglerfish ay ang perpektong mandaragit para sa mundong walang katapusang gabi. Ang katawan nito ay binuo upang makayanan ang matinding presyo ng tubig at ang sikmura nito ay kayang umunat para lunukin ang biktima na mas malaki pa sa kanya. Pero ang pinaka nakakakilabot sa kanila ay ang kanilang paraan ng pagpaparami. Ang mga lalaki ay daan-daang beses na mas maliit kaysa sa mga babae. Kapag nakakita ang lalaking anglerfish ng babae, kakagat siya rito at hindi nabibitaw hanggang sa literal na kumapit at maging isa ang katawan niya sa babae. Ang kanyang sistema ng dugo ay kokonekta sa sistema ng babae at lahat ng organo niya, maliban sa lalagyanan ng similya, ay magiging walang silbi. Siya ay magiging isang kalakip na lamang na ang tanging silbi ay ang paggawa ng similya. Ang isang babaeng anglerfish ay kayang magdala ng hanggang 6 na ganoong lalaki. Imposibleng makita natin ang anglerfish ng personal dahil hindi tayo mabubuhay sa ganoong kalalim. Ngunit ang isipin lamang, ang nilalang na ito, isang lumulutang na panga na may flashlight at ang kanyang nakatatakot na pamamaraan ng pagpaparami ay ginagawa siyang isa sa pinakamahihindigang nilalang na nalikha sa ating planeta. Narito na naman tayo sa African savanna, dilim ng gabi, at may isang tunog na siguradong hindi mo pagdududahan kung ano. Hindi ito nyaw o dagundong. Ito ay isang nakakapangilabot, halos baliw na halakhak. Kumakalat ito sa katahimikan ng gabi na parabang ang dyablo mismo ang humahagikik. Ito ang spotted hyena. At kung naririnig mo ang tawag na iyan ng malapitan, ibig sabihin, nasa malaking panganib ka. Ang mga hyena ay hindi lamang mga scavengers tulad ng inaakala ng marami. Sila ay napaka-epektibo at matatalinong maninila na nangangaso ng pangkat-pangkat o tinatawag nilang clan. Mas nagiging aktibo sila pagsapit ng dilim. Mas mahaba ang kanilang mga paa sa harap kaysa sa likuran. Kaya ang kanilang paglakad ay tila alanganin. Ngunit huwag kang magpapalinlang dito. Sila ay lubhang matibay at kayang habulin ang biktima sa loob ng maraming kilometro. Ang mga hyena ay may isa sa pinakamalakas na panga sa mundo ng mga mamal. Ginawa ang mga ito para durugin ang buto. Ang isang kawa ng hyena ay kayang ubusin ng isang malaking antelope sa loob lamang ng kalahating oras at walang matitira kundi ang sungay.
Ang makasalubong ang isang clan ng hyena sa gabi ay isang nakapanginginig na pagsubok. Palilibutan ka nila, tatawa, lalapit at aatras, sinusuri ang iyong reaksyon. Ang kanilang talino ay nagbibigay daan upang makipag-ugnayan sila sa kanilang pag-atake. Susugod sila mula sa iba't ibang direksyon, sinisubukang kagatin ang iyong mga paa at pabagsakin ka. Ang kanilang kagat ay nagdudulot ng nakakatakot na sugat. Ngunit ang pangunahing bangungot ay ang kanilang tawa. Ito ay nakakapraning at nagdudulot ng matinding takot. Parang pinagtatawanan kanila at nag-e-enjoy sa ideya ng kanilang nalalapit na pagkain. Hindi lang sila basta hayop. Isa silang grupo ng matatalino, malulupit at walang awang mamamatay tao. At ang kanilang tawa, ang huling bagay na maririnig mo. Nandito tayo sa Africa. Gabi na sa may inuman ng tubig. Sa dilim, may makikita kang napakalaking anino na tila isang toro. Ngunit hindi ito alagang hayop. Ito ang African buffalo or Cape buffalo. Kasama ito sa tinatawag na Africa's Big Five, ang pinakamapanganib na mga hayop na hanapin, at may malaking dahilan kung bakit. Tinawag ang African buffalo na Black Death or Widowmaker, tagagawa ng byuda. Mas marami itong napatay na mga ngaso kaysa sa iba pang hayop sa Africa. Ano ang pinagmumula ng peligro nito? Ang kawalan nito ng prediksyon at ang pagiging mapaghiganti nito. Ang isang kawan ay maaaring tahimik na kumakain, walang pakialam sa iyo. Ngunit sa susunod na segundo, isa sa kanila ay bigla na lang aatake ng walang maliwanag na dahilan. Lubhang mapanganib, lalo na ang mga matatanda at nag-iisang toro na pinalayas sa kawan. Sobrang iritable at agresibo sila. Ang isang kalabaw ay tumitimbang ng halos 1 tonelada at ang napakalaki nitong sungay na nakabaluktot ay isang nakamamatay na sandata. Hindi lang ito basta mangungupad. Sisikapin ka nitong itaas sa sungay at tatapakan ko. Pero ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ang pagiging mabalasik nito. Kung masasaktan mo ang isang kalabaw at makatakas ito, hindi ito tatakbo palayo. Magtatago ito, lilibutin ka, at aabangan ka sa isang patibong para umatake mula sa likuran. Hahabulin nito ang nanakit sa kanya ng ilang oras. Lubhang mapanganib ang makatagpo ng kalabaw sa gabi sa may inuman. Maaari mo itong matakot ng hindi mo sinasadya at ang tugon nito ay atake. Ang tanging makikita mo ay isang malaking itim na masa na sumusugod sa iyo mula sa dilim at wala ka nang magagawa. Hindi ito isang maninila. Ito ay 1 toneladang galit at purong puwersa. Manatili muna tayo sa tubig, sa mga ilog at lawa ng Aprika. Sa gabi, tila napakatahimik ng ibabaw nito. Ngunit sa ilalim, nagkukubli ang isa sa pinakaagresibo at may matinding teritoryo na hayop sa buong mundo. Ito ang behemoth o hippopotamus. Marami ang nagkakamaling isipin na sila ay mababait o simpleng mabagal na nilalang. Ito ay isang nakamamatay na pagkakamali. Ang behemoth ang pinakamapanganib na malaking mamalya sa Aprika. Mas marami itong napatay na tao kaysa pinagsamang leon, leopardo at buwaya. Kung araw, madalas silang nakababad sa tubig, iniiwasan ang matinding init. Ngunit pagdating ng gabi, lumalabas sila sa pampang upang maghanap ng damo. Maaari silang lumayo ng ilang kilometro mula sa tubig. Kapag nagkataong humarang ka sa pagitan ng behemoth at ng tubig na nagsisilbing kanlungan nila, aatake ito ng walang pag-aalinlangan. Sa kabila ng bigat nitong umaabot sa ilang tonelada, kaya nitong tumakbo sa lupa ng hanggang 30 kilometro bawat oras. Imposibleng takasan ito. Ang pangunahing sandata nito ay ang napakalaking bibig na kayang bumuka ng 150 grado. Sa loob ng bibig na yon,
May mga pangil itong umaabot sa kalahating metro ang haba sa isang kagat lang, kaya nitong putulin ng tao sa dalawa o durugin ang isang bangka. Galit na galit sila sa mga buwaya at madalas nila itong pinapatay. Umaatake rin sila ng mga bangka ng walang dahilan basta't nakapasok ito sa kanilang teritoryo. Kung naglalakad ka sa tabi ng ilog o nagkakanuwe, lalo na kung gabi, maaaring hindi mo man lang ito mapansin. Ang maririnig mo na lang ay isang matinding ngit-ngit at mula sa dilim, sasalubong sa iyo ang bundok ng galit at puro laman. Ang makasalubong ang behemoth sa sarili nitong teritoryo, lalo na kung gabi, ay halos tiyak ng hatol na kamatayan. Bumalik tayo sa karagatan, sa mga coral reef. Makakakita ka sa ilalim ng isang napakaganda at makulay na kabibe. Gusto mo itong pulutin. Wag mong gagawin iyan, lalo na sa gabi. Posibleng iyan ay isang cone snail o susong kono, isa sa pinakamakamandag na nilalang sa ating planeta. Mukha lang siyang isang inosenteng molusko. Ngunit sa loob ng magandang kabibing iyan, may nakatagong nakamamatay na sandata. Ang coney snail ay may espesyal na bahagi na parang sibat, ang tinatawag na radula. Kapag may lumapit na biktima o panganib, i-spray nito ang sibat na naglalabas ng napaka-komplikadong cocktail ng daan-daang iba't ibang neurotoxins. Ang lason ay kumikilos ng napakabilis. Pinaparalisa nito ang biktima na kadalasan ay maliliit na isda at nilulunok ito ng suso ng buo. Para sa tao, ang kagat ay maaaring hindi masakit sa simula, parang tusok lang ng aspili. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, nagsisimula na ang pamamanhid, panghihina, panlalabo ng paningin, at hirap sa pagsasalita. Pagkatapos, darating ang buong paralysis, kasama na ang mga muscle cue na ginagamit sa paghinga. Ang kamatayan ay dumarating dahil sa pagka-suffocate. Wala pang antidote o panlunas para sa lason ng cone snail. Ang tanging magagawa ay panatilihing buhay ang tao gamit ang ventilator o makina ng artipisyal na paghinga hanggang sa maalis ang lason sa katawan. Sa gabi, habang nagda-diving, kung saan mas malabo ang paningin at nag-iiba ang kulay, napakadaling mapagkamalan ang nakamamatway na suso na ito bilang isang magandang souvenir. Pupulutin mo ito o sa pagtatanggol, itutusok nito ang kagat. Maaaring hindi mo pa agad maramdaman kung ano ang nangyari. Ngunit kapag lumabas na ang mga sintomas, huli na ang lahat. Ito ang tahimik na mamamatay tao na may magandang balat kayo. Gubat ng Central at South America. Gabi, gumagapang ka sa gitna ng siksik na mga halaman. Bigla, nakaramdam ka ng matalas at tumitigang na sakit sa iyong binti. Parang sinaksak ito ng nagbabagang pako o kaya na may binaril. Napasigaw ka sa tindi ng kirot, pero hindi mo makita kung sino ang sumalakay sa iyo. Malamang iyan ay ang bullet ant, langgambala. Ang malaking itim na langgam na ito na umaabot sa 2.5 sentimetro ang haba, ang may pinakamasakit na kagat sa lahat ng insekto sa mundo. Sa Schmidt Pain Index, na iskalang sumusukat sa sakit, ang kagat nito ay binigyan ng 4+, ang pinakamataas na marka. Inilarawan mismo ni Schmidt na nakaranas ng kagat mula sa daan-daang insekto ang sakit na ito. Isang dalisay, matindi at nakakabulag na kirot. Parang nilalakaran ka na may nagbabagang uling sa takong at may nakabaon pang 3 pulgadang kalawangin na pako sa loob nito. Hindi agad nawawala ang sakit. Ito ay umaalon-alon at nagpupulsate sa loob ng 24 na oras. Kaya naman, isa pa sa tawag sa langgam na ito ay 24-hour ant, langgam 24 na oras. Bukod pa sa tinding sakit, ang kagat nito ay nagdudulot ng kumbulsyon, pamamaga, lagnat at pagduduwal. Ginagamit ng mga katutubong tribo ng Indian
sa lugar ang mga langgam na ito sa isang nakakatakot na ritual ng pagbibinata. Ang mga kamay ng binatilyo ay isinasalaksak sa mga espesyal na guwantes na puno ng mga bullet ant. Kailangang tiisin ng bata ang pagsubok na ito sa loob ng 10 minuto nang hindi man lang umiimik at inuulit ang ritual na ito hanggang sa 20 beses. Sa gabi, sa loob ng gubat, baka aksidenteng maapakan mo ang kanilang pugad sa paanan ng puno. Hindi lang isang kagat ang ibibigay nila. Sasalakayin ka ng buong kolonya. Ang dos-dosenang o daan-daang kagat ay gagawing isang tuloy-tuloy at 24 na oras na bangungot ang iyong gabi. Hindi ito nakamamatay, pero ang sakit na ito ay magtutulak sa iyo na magmakaawa para sa kamatayan. Gabi na sa mga tropikal na gubat ng Timog Amerika. Sa liwanag ng iyong flashlight, may mamamalas ka sa isang dahon, isang tuldok ng kulay na halos parang neon, dilaw, bughaw, o pula. Napakaliit lang nito, mga 2 sentimetro lamang, para siyang isang buhay na hiyas. Ito ang tinatawag na poison dart frog o palakang may lason. Pero ang matingkad na kulay na iyan ay hindi pampaganda. Isa itong matinding babala. Para nitong sinasabi, "Huwag mo akong lalapitan dahil ako'y nakamamatay." Ang balat ng palakang ito ay naglalabas ng batrachotoxin, isa sa pinakamabangis na lason na alam natin sa kalikasan. Ang lason na nanggagaling sa isang maliit na palaka, gaya ng golden poison frog, ay kayang pumatay ng 10 matatandang tao. Daan-daang taon nang ginagamit ng mga katutubong Indian ang lason na ito, ipinapahid nila ito sa dulo ng kanilang mga pana para sa pangangaso. Or ang lason ay umaatake sa nervous system, hinaharangan ang mga nerve impulse. Nagdudulot ito ng mabilisang pagkaparalisa ng mga kalamnan, pati na ng puso at baga. Kaya napakabilis ng pagdating ng kamatayan. Ang nakakagulat, hindi naman talaga gumagawa ng sarili nilang lason ang mga palakang ito. Nakukuha lang nila ito mula sa kanilang kinakain. Mga partikular na uri ng langgam at mites. Kapag pinalaki ang mga ito sa kulungan at iba ang kinakain, nagiging ganap silang hindi nakakapinsala. Pero sa kanilang natural na tirahan, ang makasalubong sila ay delikado. Maaaring ikamatay. Sa gabi, habang naglalakad ka sa kagubatan, baka aksidenteng mahawakan mo ang sanga na inuupuan ng maliliit na nilalang na ito. O baka tumalon pa ito sa kamay mo. Sapat na ang simpleng pagdampi para malason, lalo na kung may gasgas o sugat ka sa balat. Baka hindi mo nga maramdaman ang pagdikit niya, pero pagkatapos, mararamdaman mo na lang ang pamamanhid. At yun na, ang poison dart frog ay isang tahimik, maganda at lubos na nakamamatay na nilalang sa baybayin ng Australia. Mababaw na tubig, sumapit na ang gabi. Napagdesisyunan mong maglakad-lakad sa dalampasigan habang low tide. Naglalakad ka sa basang buhangin sa pagitan ng mga bato at damong dagat. Bigla, may naapakan kang tila bato. Sa isang iglap, mararamdaman mo ang matindi at sakit na parang impyerno sa iyong binti. Naapakan mo ang isang stonefish o tinatawag na isdang bato. Ito ang pinakamalason na isda sa buong mundo. At ito ay isang walang katulad na master ng camouflage. Ang katawan nito ay puno ng mga umbok at bukol, dahilan para maging halos imposible itong makita. Kamukhang kamukha ito ng isang batong may damong dagat. Nananatili itong nakahiga sa ilalim ng dagat, ganap na walang kagalaw-galaw, naghihintay ng biktima. Sa likod nito, mayroong 13 matutulis na tinik at ang bawat isa ay konektado sa isang venom gland. Kapag naapakan mo ito, bumaon ang mga tinik sa iyong binti na parang karayom ng syringe at
Iniiniksyon nito ang matinding neurotoxin. Ang sakit ay napakatindi na ang biktima ay nawawalan ng malay, nagdedeliryo at nagmamakaawa na putulin na lang ang kanilang binti. Kung walang agarang medikal na atensyon, ang kirot ay maaaring tumagal ng ilang araw. Nagdudulot ang laso ng pagkalumpo, pagkamatay ng tissue necrosis, at kung ang tinik ay tumama sa malaking ugat, maaaring mamatay ang biktima sa loob ng ilang oras dahil sa cardiac o respiratory arrest. Sa gabi, kapag hindi mo nakikita kung saan ka umaapak, ang posibilidad na makaapak ka ng isdang bato ay napakataas. Naglalakad ka lang ng normal, pero ang isang maling hakbang ay kayang gawing pagpapahirap ang iyong paglilibot. Ang nilalang na ito ay isang live anti-personnel mine. Maingat na inilagay ng kalikasan sa ilalim ng dagat, sa Aprika at Asya. Gabi na, nakaupo ka sa tabi ng nagbabagang apoy. Bigla, may maririnig kang mababa at malalim na ungol mula sa puno sa itaas mo, parang tunog ng lagari. Pagtingala mo, makikita mo sa dilim ang dalawang kumikinang na berdeng mata. Ito ay isang leopardo, isa sa pinakamatagumpay at pinakamapanganib na mandaragit. Ang leopardo ay dalubhasa sa pagtatago. Ang balat niyang may batik-batik ay perpektong kamupulahe. Kaya niyang lapitan ng biktima ng walang anumang ingay. Napakalakas niya. Kaya niyang hilahin pataas sa puno ang isang patay na antelope na doble pa ang bigat kaysa sa kanya. Hindi tulad ng leon, ang mga leopardo ay nangingisda ng nag-iisa at ang tao ay itinuturing nilang madaling biktima, lalo na kung gabi. Sa ilang rehiyon ng India, malaking problema ang mga leopardong kumakain ng tao. Pumapasok sila sa mga nayon sa ilalim ng takip ng dilim at kinukuha ang mga natutulog na tao. Minsan ay direktang hinahatak mula sa loob ng bahay. Ang pag-atake ng leopardo ay laging biglaan at nakatutok sa leeg o lalamunan. Tumatalon siya sa biktima mula sa itaas o likuran at nangyayari ang lahat sa loob lamang ng isang iglap. Hindi mo na nga malalaman kung ano ang nangyari. Ang paghaharap sa isang leopardo sa dilim ay ang pagharap mo sa isang perpektong mamamatay tao. Nakikita ka niya, naririnig ka niya, at naaamoy ka niya. Pero hindi mo man lang alam na nandoon siya hanggat hindi bumaon sa iyong laman ang kanyang matatalim na kuko at ngipin. Siya ang multo ng gabi, walang ingay, at nakamamatay sa buong Amerika, mula Canada pababa hanggang sa matatarik na kabundukan ng Andes. Gabing-gabi, naglalakad ka sa isang makipot na daanan sa bundok. May bigla kang naramdamang kakaiba, isang matinding pangamba. Parang may nakatingin sa iyo. Lilingon ka, pero wala kang makita. Pero alam mong naroon siya. Ito ang puma, kilala rin bilang cougar or mountain lion. Ito ang pangalawa sa pinakamalaking pusa sa Amerika, sunod sa jaguar. At siya ang master ng pag-atake sa taguan. Ang puma ay isang solitaryong mangangaso. Mas gusto niyang umatake ng palihim mula sa pinagtataguan. Kaya niyang sundan ng biktima ng ilang oras nang hindi mo napapansin. Ang kulay ng balahibo niya ay perpektong nagtutugma sa mga bato at tuyong damo. Gumagalaw siya ng walang anumang ingay. Bihira ang pag-atake sa tao, pero nangyayari ito. At halos palagi itong nagaganap sa pagitan ng takip-silim at hatinggabi. Sumasalakay ang puma mula sa likod. Tumatalon sa iyong likuran at kumakagat sa batukan o leeg. Pinuputol ang iyong spinal cord. Mabilis ang kamatayan. Hindi nakikita ng biktima ang pumapatay sa kanya. Naglalakad ka lang at sa susunod na segundo, tapos na ang lahat. Ang pagiging tagu niyang ito ang nagpapalaking katakot-takot sa puma. Maaari kang dumaan ng ilang metro lang ang layo sa kanya, pero hindi mo malalaman.
Pero kapag naisipan niyang ikaw ang kanyang biktima, halos wala ka ng pagkakataon. Ang pakiramdam na mag-isa ka sa bundok, sa gitna ng kadiliman, at alam mong may isang tahimik na maninila na sumusubaybay sa bawat galaw mo, yan ang tunay, orihinal, at likas na takot sa lahat ng tropikal na lugar sa mundo. Gabi, nakahiga ka, nasa loob ng iyong tolda o nakasabit sa duyan. Bigla kang makakarinig ng mabilis at kumakalmot na ingay. Mayroong talagang napakabilis na gumagapang sa sahig, sa dingding, o maging sa bubong ng iyong tolda. Bubuksan mo ang flashlight at sasalubungin ka ng isang nilalang na tila nagmula sa bangungot. Mahaba, may mga segment ang katawan at tusi-dosenang paa o baka daan-daan pa na gumagalaw sa bilis na hindi ka panipaniwala. Ito ang higanting alupihan. May ilang uri, tulad ng Amazonian Giant Centipede, na umaabot sa 30 sentimetro ang haba. Ang mga ito ay aktibo, agresibo, at nakakalason na mga mandaragit. Nangangaso sila ng butiki, palaka, daga, at maging paniki na sinasalo nila habang lumilipad gamit ang likod ng mga paa upang kumapit sa kisame ng kuweba. Ang sandata nila ay hindi kagat, kundi isang pares ng nabagong anyong pangharap na paa. Ang mga ito ay parang sipit o pang-ipit. Ibinabaon nila ito sa biktima at nagtuturok ng napakalakas na kamandag. Napakasakit ng turok nito sa tao. Ang kirot ay maaaring tumagal ng ilang araw, kasabay ng matinding pamamaga, lagnat, at posibleng pagkamatay ng tissue. Ang turok ng malaking alupihan ay maaaring maging sanhi ng kamatayan, lalo na sa mga bata o sa mga may mahinang kalusugan. Napakaaktibo nila sa gabi at maaaring gumapang papasok sa tolda, sa loob ng sapatos o sa sleeping bag. Naghahanap lang ng init o taguan. Isipin mo na lang, nagising ka at may gumagapang na 30 sentimetrong napakaraming pa ang halimaw sa mismong mukha mo. Anumang biglaang galaw mo ay magdudulot ng turok. Hindi lang ito nakakatakot. Ito ay kasuklam-suklam. Ito ang perpektong representasyon ng lahat ng kinaiinisan natin sa mga insekto. Pero pinalaki lang sa sukat na higante sa kaibuturan ng karagatan. Dito naninirahan ng mga nilalang na bihira nating makita. Ngunit ang anyo nila ay talagang hinding-hindi makakalimutan. Isa na rito ang goblin shark or pating goblin. Isa itong living fossil, isang buhay na labi dahil umaabot na sa 125 milyong taon ang kasaysayan ng lahi nila. Talaga namang nakakatakot ang itsura nito. Mayroon siyang mahaba at parang espada na sungot sa ilong, maliliit na mata, at malambot, kulay rosas na balat na tila bakas na bakas ang mga ugat ng dugo. Pero ang pinaka nakakakilabot na katangian niya ay ang kanyang mga panga. Hindi ito nakakabit ng matigas, gaya ng ibang pating. Kaya nitong slide o itulak ng malayo pasulong, halos kasing haba ng kanyang nguso. Kapag papalapit na ang pating goblin sa biktima, bigla nitong ibinabato ang kanyang mga panga. At tulad ng nakita natin sa pelikulang Alien, hinahablot nito ang biktima gamit ang mahahaba at matutulis na ngipin. Ang eksenang ito ay sabay na nakakabighani at kasuklam-suklam. Pero hindi ito delikado sa tao dahil namumuhay ito sa napakalalim na bahagi ng dagat. Ngunit isipin ninyo, nakasakay kayo sa isang deep sea submersible. Sa dilim, sa likod ng bintana, nakita ninyo ang multo-multong kulay rosas na figurang ito. Dahan-dahan itong lumalapit at bigla ang mukha nito ay nag-iiba. Bumulusok pasulong ang isang napakapangit at punong-puno ng ngipin na bibig. Ang nilalang na ito ay sumasalungat sa lahat ng ating ideya kung paano dapat maging hitsura ng isang nabubuhay na bagay. Patunay ito na sa kaibuturan ng karagatan,
Nagtatago ang mga bangungot na hindi kayang likhain ng ating imahinasyon. Sa mga talampas ng Ethiopia, gabi, habang nakaupo ka sa iyong kampo, bigla kang makakarinig ng kakaiba. Mga tunog na parang nagkiklik at bumubulong. May makikita kang napakalaking anino o itim na masa na gumagapang sa lupa. Ito ang kawan ng gelada, mga natatanging unggoy na kilala rin bilang bleeding heart baboons dahil sa matingkad na pulang marka sa kanilang dibdib. Sa umaga, mukha silang kawili-wili. Pero pagdating ng gabi, lalo na kung sasalubungin ka ng buong batalyon ng mga nilalang na ito, talagang nakakabahala. Ang mga lalaking hilada ay napakalaki at may makapal silang kiling, mane, tulad ng sa leon. Ngunit ang pinakanakakatakot na bahagi nila ay ang kanilang mga ngipin. Mas mahaba pa ang mga pangil nila kaysa sa leon at hindi sila nagdadalawang isip na ipangalandakan ito. Kapag nakaramdam ng banta ang helada, binabatak nito ang pang-itaas na labi. Inilalantad hindi lang ang kanilang naglalakihang pangil, kundi pati na rin ang matingkad na pulang gilagid. Ito ang tinatawag na lip flip at masasabing ito ang isa sa pinakanakakakilabot na ngisi sa buong Animal Kingdom. Nabubuhay sila sa napakalaking komunidad na umaabot ng hanggang 1,000 miyembro. At kapag ang kawan na ito ay gumapang at dumaan sa inyong kampo sa dilim, mararamdaman mo kung gaano kakaliit at kadaling mapahamak. Hindi sila mga mandaragit, kumakain lang sila ng damo. Ngunit napakalalakas nila at kaya nilang maging agresibo kapag ipinagtatanggol ang kanilang teritoryo o pamilya. Ang makita sa dilim, ang daan-daang pares ng mata, marinig ang kakaiba nilang boses, at makita ang ngisi nilang may pangil na kasing haba ng sa sabre-toothed tiger. Iyan ay isang karanasang hindi mo na malilimutan. At panghuli sa ating listahan, ang klasikong bangungot ng kadiliman. Imaginein, malamig na gabi sa hilagang kagubatan. Isang kabilugan ng buwan ang nagbibigay liwanag sa isang nalalathagang nyebe na kaparangan. At bigla, ang katahimikan ay sinira ng isang mahaba at nakatatakot na ungal. Pagkatapos, sinundan ito ng isa pa at isa pa. Sila ay mga lobo. Sila ang pinakamahusay at pinakamatalinong social predator. Ang makasalubong ng isang lobo lang sa gabi ay maaaring hindi ganoon katindi. Pero tandaan, hindi ka kailanman sasalubong sa iisang lobo. Kung may nakita kang isa, nangangahulugan iyon na may 10 pang nagmamasid sa iyo mula sa kadiliman. Sila ay mga dalubhasa sa pagtutulungan ng pangkat. Ang isang kawan ay kumikilos na parang iisang nilalang. Mayroon silang masalimuot na sistema ng komunikasyon at kayang-kaya nilang tugisin at patayin ang biktima na mas malaki at mas malakas pa sa kanila, tulad ng usa o bison. Sa gabi, ang kanilang pandama ay nakatutok hanggang sa sukdulan. Nakakakita sila sa dilim ng 6 na beses na mas mahusay kaysa sa tao. Ang kanilang pandinig at pangamoy ay kahanga-hanga. Alam na nila ang iyong presensya bago mo pa man sila mapansin. Hindi sila aatake agad. Susundan ka muna nila, pag-aaralan ka, nagpapakita at naglalaho sa mga anino. Isa itong digmaang psikolohikal. Susubukan ka nila, titingnan kung saan ka mahina, at kung magpasya silang umatake, ang kanilang paglusob ay magiging coordinated at nakamamatay. Mayroong mang-aabala sa harap, habang ang iba naman ay sasalakay mula sa likod at tagiliran, tinatarget ang mga binti upang pabagsakin ka. Ang sindak ng pakikipagtagpo sa isang kawan ng lobo sa gabi ay hindi lamang pisikal na banta. Ito ang kamalayan na nakikipag-ugnayan ka sa isang mataas na antas ng kolektibong talino, na nakikita ka lamang bilang isang biktima. At ang ungal na iyon na umaalingaw sa gubat sa gabi
ay mananatili sa iyong alaala bilang soundtrack ng pinakamasamang bangungot mo. Ayan, natapos na ang ating nakakakilabot na paglalakbay sa mundo ng kadiliman, mula sa nakakatakot na lalim ng karagatan kung saan nagniningning ang pain ng mga anglerfish, hanggang sa masukal na kagubatan kung saan tahimik na gumagala ang mga leopardo, at maging sa mga latian kung saan tila estatwa ang mga shoebill stork. Ang dilim ay umaapaw sa buhay. Pero tulad ng napatunayan natin ngayon, hindi lahat ng buhay na ito ay palakaibigan sa tao. Nakita natin na ang panganib ay maaaring magtago sa pinakahindi inaasahang anyo. Sino ba naman ang mag-aakala na ang isang maliit at magandang suso ay mas delikado pa sa pating? O kaya, ang isang ibong mukhang lampa tulad ng kasuarius ay kayang magbigay ng nakamamatay na saksak gamit ang kuko nitong parang punyal, o na ang isang ordinaryong langgam ay makakapagbigay sa iyo ng 24 na oras ng dalisay at matinding sakit. Ang mundong ito ay matagal nang umiral bago pa tayo, at patuloy itong iiral pagkatapos natin. At ang gabi ang oras kung saan ipinapaalala sa atin ng kalikasan ang ating tunay na pwesto dito. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Sana ay kinilabutan at nainteresan din kayo tulad namin habang ginagawa ito. Kung nag-enjoy kayo, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang mga bago, nakakagulat at nakakatakot na kwento mula sa mundo ng wildlife. Ngayon, ito ang pangunahing tanong namin sa inyo. Pagkatapos ng lahat ng nakita at narinig ninyo ngayon, alin sa 30 nilalang na ito ang pinakaayaw mong makasalubong sa madilim na iskinita o sa daanan sa gubat? I-comment nyo ang inyong sagot. Tingnan natin kung sino ang itinuturing ninyong pinakakakilabot na halimaw ng gabi